AFP confirm na. Nagtakbuhan lahat ng barko ng China. Matindi to mga kababayan, no? Nagtakbuhan dyan sa West Philippine Sea. At isa pa, naduwag pati yung mayabang na monster ship na palaging umaaligid-aligid sa ating karagatan dyan sa Zambales, malapit na sa ating kalupaan. Ayun, nagtakbuhan lahat. Confirm, sabi ng Armed Forces of the Philippines. Matindi talaga tong itong ating Armed Forces of the Philippines to. So itong ating bibigyan na reaction video mga kababayan reaction video, komentaryo, suggestion, criticism, kung ano man ang inyong mga saloobin dyan, pwede rin naman kayo mag-comments dyan. So pwede rin kayo makibahagi dyan. Sa ganun kumbaga ito demokrasya sa atin pwede kayo mag-comments dyan. Okay mga guys, kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video tungkol sa West Philippine Sea dahil ito yung may init na balita ito yung may init na balita na nakakabwisit dahil itong inject na to nagagahaman sa teritoryo inaagaw ang ating mga isla dyan sa West Philippine Sea. So kung may hilig nyo yung ganitong mga reaction video, please don't forget huwag nyo kalilimutan like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel. Okay, and also please pakisubscribe din kay Melbs Castle So itong video na to sa kanya to, bibigyan lang natin ng reaction to kasi ito yung magandang talakayin to tungkol sa mga inject at sa West Philippine Sea. Okay, umpisahan na natin. Nasaan na yung yabang ng Chinese master ship na yan? Parang nawala ata yung angas Pero bakit nga ba talaga pinauwi ng Chinese Foreign Ministry yung biggest Coast Guard ship nila? Dahil daw yan sa provocative action ng Philippine Navy ng live fire exercises malapit na mismo sa barko nila. Dahil ba talaga dyan? O dahil sa presensya ng US Indo-Pacific Command? Sino ba naman kasing hindi tatakbo? May aircraft carrier, may destroyer at mayroon ring guided missile cruiser. Sa Philippine Navy naman may BRP Antonio Luna at BRP Andres Bonifacio. Pinalipad rin ng Philippine Air Force ang FA-50 fighter jet sa West Philippine Sea. Kaya naman pala mga kababayan nagtakbuhan yung mga Chekwa, mga barko ng Chekwa, lalong-lalo na yung monster ship na pinagyayabang ng mga China. Itong monster ship nila nung dumating na yung alliance ng Pilipinas at Amerika nandyan yung buong puwersa ng 7th Indo-Pacific US Carrier na handang lumaban at handang makapaggera anumang oras. Kaya nga ito, biglang nawala yung mga barko. Biglang nag-atrasan lahat. Sabi ng Armed Forces of the Philippines confirm talaga, nagtakbuhan. Lalo-lalo yung monster ship na pinagyayabang na mga inject na yan. Kumaripas ang takbo papunta sa bansa nila So ibig sabihin talaga takot na takot. Hanggang puro yabang lang talaga yung mga inject na yan Puro pagyayabang lang naman yan porket marami silang mga naval assets o mga barko o pinagyayabang nila na kaya nilang sakupin ang buong West Philippine Sea. Pero sa katotohanan talaga wala, bahag lang talaga, hanggang pananakot lang talaga halatang halata naman. Dito tila sinusubuan ng AFP pasabugin ng kalaban gamit ang fighter jet. Mas mabilis kasi itong makakapag-responde. Malamang aalmahan to ng Chinese Foreign Ministry. Sasabihin itong si Mao sige, umalma lang kayo, puro naman kayo ganyan O baka naman si Wang Wenbin na nakakamundo tayo ng gera. Depensa agad ni Commodore Trinidad, hindi kami magsasanay na depensahan yan kung hindi sa amin yan. Kung totoong sa China naman yan, anong pakinamin dyan, di ba? Sadyang kinukuha lang ng Pilipinas ang nararapat naman talagang para sa amin. Show of unity, meaning to say lahat po naman tayo ay may concern sa international order na dapat rules-based. What we mean by that is ang lahat ng mga bansang ito nag-participate and others who gave their statements of support would like the international order to remain rules-based, that no one country ang pwedeng magbago nito unilaterally. So it was a show of support, a show of force kasi it's a maritime activity. It was conducted west
of Palawan. And it's not actually the first time that we have come together. There have been previous activities like this in the West Philippine Sea. Kahapon na bahala na ang China ang baka silang pinagpapraktisan bombahin. Itinanggi na yan ng Philippine Navy. Ngayon, itinanggi na rin ng US National Security yan. Isinagawa raw ng US Navy at Philippine Navy yan hindi para mag-show of force o mambuli, kundi para tutulan ang iligal na pangangkin ng teritoryo. Pero sino ba ang nangangkin ng teritoryo? O mas magandang sabihin natin, sino ba ang magnanakaw ng teritoryo? Pero parang bakit natatakot ang China na nagsasanay tayo para sa digmaan? It's not poking the bear. Oo nga naman. Itong China, no, yan nila na makikita ang kung gaano kalakas. Kung gaano kalakas ang Pilipinas, no? Kung gaano kalakas ang alliance ng Pilipinas, ang Amerika at ng mga malalakas na bansa. Kala nila kasi yung China na ito, kayang-kaya nila bulihin ng mambuli sila ng maliit na bansa tulad ng Pilipinas, no? So, pinakita lang ng Pilipinas at ng US na handa silang makipagtunawan ng bansa. Handa silang makipagdigmaan sa mga inject sa mga China na yan, no? Kaya nga nandyan sila yung US carrier na ready to fight, na pwede nang talaga makipagdigmaan anytime. Kaya nga ito mga inject na to, no, ngaw-ngaw talaga, no? Panay ang ngaw doon sa kanilang bansa. It is merely standing up for what is right. Kung ano yung tama sa international arena. Puta sa lahat, wala naman po tayong ilangkin na hindi sa atin. Yung ating EEZ, yung mga features doon, this all belong to the Philippines. We have sovereignty and sovereign rights. Now, China's been, their 9-line overlaps into approximately 80% of our EEZ. So tayo po ang dihado rito. So we are not seeking trouble. We are just standing up for what is ours. What is Mahalaga ang mga ganitong klaseng pagsasanay para sa seguridad na rin ng ating bansa. Yes. Lalo na't sa panahon ngayon may bansang gustong baguhin ang kautusan ng mundo at gusto siya ang masusunod. Yun. Kayo, pabor ba kayong ipagpatuloy ang pagsasanay para sa digmaan? Komento sa baba ang inyong salo. Yes, kung ako tatanungin mga kababayan, no, talagang oo, talagang talagang dapat talaga laging nandiyan ang presensya ng US, no. At isa pa, talagang takot talaga ang mga inject sa mga ganyan. Kasi nga, ang mga inject, halata naman hanggang pananakot lang talaga. So, talaga, itong inject na to, no, nakakabwisit lang talaga. So, ngayon, hanggang dito lang tayo mga kababayan, no. So, kung hilig nyo yung mga ganitong mga reaction video, please huwag nyo kalilimutan uli mag-subscribe and like and share na lang ang ating video sa mga other netizens. Sa ganun maikalat pa ni YouTube ang ating mga video sa mga marami pang mga Pilipino. Okay? Salamat!